Kapatid, napakasarap ng pakiramdam na nandito ka ngayon. Alam mo ba yung mga sugat na walang nakakakita? Yung mga peklat na tahimik mong dinadala, iniisip na hindi nagagaling? Siguro nga't napakarami mo nang nawala, kaya nagsimula kang maniwala na wala ng daan palabas. Pero pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Ang mga sugat mo ay hindi dumating para sirain ka. Dumating sila para ihanda ka. Babaguhin ng Diyos ang iyong sakit tungo sa layunin at ipapakita sa iyo ng video na ito kung paano. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang ibubunyag ko ay maaring lubos na magpabago sa pananaw mo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Naranasan mo na ba ang paglingon sa nakaraan at puro mga pagkalugi na lang ang nakikita? Mga relasyong natapos, mga pagkakataong nawala, pera na hindi dumating, mga pangarap na naglaho bago pa man isilang. At sa gitna ng lahat ng ito, tinatanong mo ang iyong sarili, bakit ako? Bakit? Kung ako'y mananalangin, kung ako'y susubukan, kung gagawin ko ang aking makakaya, nananatiling mahirap ang mga bagay-bagay? Marahil ay umabot ka na sa puntong hindi ka na rin makapangarap. Sobrang sakit na kaya natuto kang mamuhay ng nakaligtas. Gumising ka, magtrabaho, umuwi, magbayad ng mga bayarin, mag-alala, matulog habang iniisip ang iyong mga problema. At sa kaibuturan mo may tanong na hindi mo itinatanong ng malakas ngunit sumisigaw sa iyong kalooban. Nakalimutan na ba ako ng Diyos? May kailangan akong sabihin sa iyo. Hindi siya nakalimot at higit pa riyan, hindi niya sinasayang ang sakit. Bawat sugat na dala mo ay may mas dakilang layunin kaysa sa iyong inaakala. Hindi ka sinasaktan ng Diyos, hinuhubog ka niya. At ngayon, mauunawaan mo na ang panahong ito ng sakit ay malapit ng matapos. Isang bagong simula ang kumakatok sa iyong pintuan. Alam mo ba kung bakit ako sigurado rito? Dahil ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga taong nasaktan, nawasak, napahiya. At pagkatapos ay itinaas ng mas malakas kaysa dati. Si Jose ay pinagtaksilan ng sarili niyang mga kapatid at itinapon sa isang hindi makatarungang bilangguan. Si David ay pinag-usig sa loob ng maraming taon, natutulog sa mga kuweba, tumatakas na parang isang kriminal. Nawala ni Job ang lahat sa isang araw, ngunit lahat sila ay may pagkakatulad. Itinaas sila ng Diyos. At hindi niya sila itinaas sa parehong paraan na katulad ng dati. Itinaas niya sila ng mas mataas, mas matalino, mas masagana. At iyan mismo ang nais gawin ng Diyos sa iyo. Ang mga sugat na dala mo ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Inihahanda ka ng Diyos upang makatanggap ng higit pa sa nawala sa iyo. Higit na kapayapaan, higit na kalinawan, higit na paglalaan, higit na layunin. Ngunit bago mangyari iyon, kailangan mong maunawaan ang isang makapangyarihang katotohanan na nakatago sa banal na kasulatan at iyan mismo ang ihahayag ko sa iyo ngayon. Kapatid, bago tayo magpatuloy, may gusto akong ipahayag ka sa akin. Isulat mo muna rito sa mga komento, hindi ako ang tinutukoy ng mga sugat ko. Inihahanda ako ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila. Ang pahayag na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para maalala mo araw-araw na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Mag-iwan ng komentong ito ngayon dahil ang mensaheng ito ay tatatak sa iyong espiritu. Ngayon, bigyang pansin mo dahil ang ipapakita ko sa iyo ay magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng iyong pinagdaanan. Mayroong isang prinsipyo sa Biblia na hindi namamalayan ng karamihan, ngunit kapag naunawaan mo ito, lahat ay nagsisimulang magkaroon ng katuturan. Manatili ka sa akin. Alam mo ba na itinuturo ng Biblia na ginagamit ng Diyos ang mga sugat upang maghanda para sa mga tagumpay? Hindi lamang ito isang magandang parirala. Ito ay isang espiritual na katotohanan na makikita sa buong kasulatan. Walang sinasayang ang Diyos sa iyong buhay, kahit ang sakit. May isang talata sa Isaias Kabanata 51, versikulo 3, na nagsasabing, "Siya'y naparito
upang aliwin ang mga nagdadalamhati, upang bigyan sila ng korona ng kagandahan sa halip na abo, ng langis ng kagalakan sa halip na pagdadalamhati, at ng damit ng papuri sa halip na espiritu ng kawalan ng pag-asa. Napansin mo ba ang nakasulat dito? Hindi inaalis ng Diyos ang sakit at iniiwan kang walang laman. Binabago niya ang sakit tungo sa isang bagay na mahalaga. Ang abo ay nagiging korona. Ang pagdadalamhati ay nagiging kagalakan. Ang dalamhati ay nagiging papuri. Nangangahulugan ito na lahat ng iyong pinagdaanan, lahat ng gabi, ng pag-iyak, lahat ng sandali ng kahihiyan, lahat ng pagkakataong pakiramdam mo ay maliit ka at walang kakayahan, ay binabago ng Diyos bilang panggatong upang iangat ka. Hindi ito mahika. Ito ang paraan ng Diyos ng paggawa. Ginagamit niya ang sumira sa iyo upang muling buuin ka ng mas malakas. Isipin mo, kapag ang isang buto ay nabali at gumaling, ito ay nagiging mas malakas kung saan mismo nangyari ang bali. Pinatutunayan ito ng agham at ginagawa rin ito ng Diyos sa iyong buhay. Kung saan ka nabali, kung saan ka nasugatan, doon ka mismo gagawing mas malakas, mas matalino at mas handa ng Diyos na tanggapin ang inihanda niya para sa iyo. At tingnan mo, hindi lang ito tungkol sa emosyonal na aspeto, tungkol din ito sa pinansyal na aspeto. May mga taong nawalan ng lahat, trabaho, negosyo, katatagan, at ngayon ay nabubuhay sa takot na wala nang makuha muli. Ngunit hindi ka iniwan ng Diyos sa kakulangan para sirain ka. Iniwan ka niya roon para turuan ka ng isang bagay na hindi mo matututunan sa ibang paraan. At kapag natuto ka, kapag naunawaan mo ang nais ipakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng sakit, doon nangyayari ang pagbabago ng takbo ng iyong buhay. Dumarating ang probisyon sa paraang hindi mo kailanman inakala. Sinasabi ng Biblia sa Job, Kabanata 42, versikulo 10, ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job matapos niyang ipanalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job ng dobleng dami kaysa sa dati niyang tinatangkilik. Tama ba ang nabasa mo? Doble. Hindi lang basta ibinalik ng Diyos ang nawala kay Job, doble ang ibinalik niya at hindi iyon swerte. Ito ay resulta ng isang proseso. Dumaan si Job sa sakit, natuto, naging ganap at nagtiwala. At ng tamang panahon, ibinangon siya ng Diyos at nais din ng Diyos na gawin ito sa iyo. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong itigil ang pagtingin sa iyong sakit bilang parusa at simulang tingnan ito bilang paghahanda. Kailangan mong maunawaan na hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Inihahanda ka niya. Ngayon maaring iniisip mo, sige, pero paano ko gagawin yon? Paano ko iaangkop ang katotohanan ito sa buhay ko? Huwag kang mag-alala dahil ipapakita ko sa iyo ang isang totoong halimbawa ng isang taong dumaan dito at kung paano siya natulungan. Ang kwentong ito ay lubos na makakaantig sa iyo. Manatili ka sa aking tabi bago ko ituro sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso kung paano ito ilalapat sa iyong buhay. Kailangan ko munang ikwento ang isang taong dumanas ng eksaktong pinagdadaanan mo ngayon. Ipapakita sa iyo ng kwentong ito na gaano man kalalim ang iyong sugat, maaaring iangat ka ng Diyos. Nalaman ko ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Lorna na nakatira sa Iloilo City. Siya ay 42 taong gulang, isang ina ng 3 anak, at nabuhay sa tila walang katapusang siklo ng sakit. Iniwan siya ng kanyang asawa noong panahon na higit niya itong kailangan. Iniwan siyang mag-isa kasama ang mga anak at malaking utang. Nagtatrabaho si Lorna bilang isang tindera sa isang maliit na tindahan. Maliit ang kinikita at buwan-buwan ay pare-pareho ang pinagdadaanan. Pagpapasya kung magbabayad ng singil sa kuryente o bibili ng pagkain. Umabot siya sa puntong wala na siyang makitang paraan palabas. Gabi-gabi ay palihim siyang umiiyak sa banyo para hindi matakot ang kanyang mga anak. At ang pinakamalala ay ang kahihiyan. Pakiramdam niya ay natalo siya, na para bang nabigo siya bilang isang ina.
bilang isang babae, bilang isang tao. Minsan ay nagdarasal siya, ngunit pakiramdam niya ay malayo ang Diyos. Sasabihin niya, bakit ako hinayaan ng Diyos na makarating sa puntong ito? Ano ang nagawa kong mali? Ngunit isang araw, pumunta si Lorna sa isang maliit na simbahan at nakarinig ng sermon tungkol kay Job. At isang parirala ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan, hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Hindi niya ito lubos na naunawaan noon, ngunit may nagbago sa kanyang kalooban. Nagsimula siyang manalangin ng iba. Sa halip na humingi na lamang ng tulong upang makawala sa sakit, sinimulan niyang hilingin sa Diyos na ituro sa kanya ang nais niyang matutunan niya sa sandaling iyon. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Unti-unti, nagsimulang makakita si Lorna ng mga oportunidad na hindi pa niya nakikita noon. Nagsimula siyang magbenta ng mga produkto ng walang kapalit sa trabaho. Gumamit siya ng isang pagkamalikhain na hindi niya alam na mayroon pala siya. Nagsimula siyang mag-ipon kahit maliit na halaga lang. At ang pinakamahalaga, tumigil na siya sa pagdadala ng kahihiyan. Naunawaan niya na ang kanyang sakit ay hindi isang parusa. Ito ay paghahanda. Ngayon, makalipas ang 3 taon, may sarili ng negosyo si Lorna. Hindi siya milyonaryo, ngunit mayroon siyang katatagan. Kaya niyang tustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At higit pa riyan, mayroon siyang kapayapaan. Binalikan niya ang nakaraan at naunawaan na kung hindi niya pinagdaanan ang sakit na iyon, hindi niya kailanman matutuklasan ang lakas na taglay niya sa kanyang sarili. Hindi kakaiba ang kwento ni Lorna. Ito ay kwento ng libu-libong taong nasaktan at pagkatapos ay umangat. At maaaring kwento mo rin ito. Kapatid, kung naantig ka sa kwentong ito, isulat sa komento. Naniniwala ako na inihahanda ako ng Diyos. Iwanan ang pahayag na ito rito. Ipapaalala nito sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ngayong naunawaan mo na ang prinsipyo at nakakita ka na ng isang totoong halimbawa, ituturo ko sa iyo ang unang praktikal na hakbang upang lumipat mula sa sakit patungo sa pagpapanumbalik. Baguhin mo ang pananaw mo sa nakaraan. Karamihan sa mga tao ay natigil sa nakaraan dahil ang nakikita lamang nila ay kung ano ang nawala sa kanila. Ngunit nais ng Diyos na makita mo kung ano ang iyong nakamit at tingnan mo hindi ito isang walang kabuluhang pangarap lamang. Ito ay karunungan mula sa Biblia. Sa aklat ng mga taga-Filipos, Kabanata 3, mga talata 3 at 14, sinabi ni Pablo, "Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at pinagsisikapan ko ang mga bagay na nasa unahan at nagsusumikap ako patungo sa layunin." Hindi sinasabi ni Pablo na magpanggap kang hindi ka nagdusa. Sinasabi niya sa iyo na huwag mong hayaang kontrolin ng nakaraan ang iyong kinabukasan. Kaya ang unang hakbang ay ito, itigil ang pagtukoy sa iyong sarili batay sa iyong mga pagkalugi. Hindi ikaw ang taong pinagtaksilan. Hindi ikaw ang taong nawalan ng pera. Hindi ikaw ang taong nabigo. Ikaw ang taong inihahanda ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila. Tila simple lang ito, ngunit binabago nito ang lahat kapag sinimulan mong makita ang iyong sarili bilang isang taong naghahanda at hindi bilang isang taong sumisira. Magsisimula kang kumilos ng naiiba. Tumigil ka sa pagkatakot. Tumigil ka sa pagsabotahe sa iyong sarili. Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon ng may pananampalataya, hindi takot. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag kumilos ka ng may pananampalataya? Nagsisimulang mabuksan ang mga pinto. Nagsisimulang lumitaw ang mga oportunidad. Hindi dahil sa ikaw ay mapalad, kundi dahil handa ka nang makita at samantalahin ang inilalagay ng Diyos sa harap mo. Ikalawang hakbang, patawarin mo ang mga bagay na nakasakit sa iyo. At alam kong mahirap ito, pero makinig ka. Hanggat may dala kang sama ng loob, may dala kang bigat, at ang mga may dala ng bigat ay hindi makakalakad ng mabilis. Gusto kang iangat ng Diyos, ngunit hindi niya magagawa iyon
habang nakakulong ka sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagsasabi na tama ang ginawa sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagsasabi na hindi mo nahahayaang kontrolin nito ang iyong buhay. Ito ay pagpapakawala sa kung ano ang nagbubuklod sa iyo upang tunay kang mapalaya ng Diyos. At ang ikatlong hakbang, simulan ang pagkilos kahit maliit lang ito. Hindi magpapadala ang Diyos ng mga pagpapala mula sa langit habang nakatayo ka roon at naghihintay. Inaasahan niya na ikaw ang unang gagawa ng hakbang ng pananampalataya. Maaring ito ay isang landas, isang pagbabago ng nakasanayan o isang mahirap na pag-uusap na ipinagpaliban mo. Ang mahalaga ay sumulong ka. Nakatanggap ka na ng 3 praktikal na hakbang na maaaring makapagsimulang baguhin ang iyong buhay ngayon din. Mag-iwan ng like sa video na ito bilang senyales na determinado kang kumilos at mag-subscribe sa channel dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga katotohanang mas magpapaangat sa iyo. Pero may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo at napakahalaga para tunay na mangyari ang pagbabagong ito. Manatili ka sa tabi ko dahil magugulat ka. Nauunawaan mo na hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Nakakita ka na ng isang totoong halimbawa ng isang taong itinaas. Natuto ka ng mga praktikal na hakbang para magsimulang sumulong. Ngunit ngayon kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang tunay na nagbubukas ng kasaganaan sa iyong buhay, ang pagpapanibago ng iyong isipan. Sinasabi ng Biblia sa mga taga-Roma, Kabanata 12, versikulo 2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nakikita mo ba? Hindi sinabi ng Diyos na manalangin at maghintay. Sinabi niya na baguhin mo ang iyong pag-iisip. Dahil kung ang iyong pag-iisip ay nananatiling nakakulong sa mga kaisipan ng kakulangan, takot at pagkatalo, maari kang manalangin hanggat gusto mo, ngunit walang magbabago. Karamihan sa mga taong nabubuhay sa kahirapan ay wala roon dahil sa kawalan ng pagkakataon. Naroon sila dahil sa kakulangan ng pag-iisip. Hindi nila makita ang daan patungo sa hinaharap dahil ang kanilang mga isipan ay nakaprograma na upang makita lamang ang nawawala, hindi kailanman ang posible. At kaya naman, maraming tao ang natigil sa iisang lugar sa loob ng maraming taon. Nagdarasal sila, nagtatrabaho sila, nagsisikap sila, ngunit ang kanilang mga isip ay nananatiling pareho. At hanggat hindi nagbabago ang isip, hindi nagbabago ang buhay. Napag-uusapan na natin yan, may kailangan akong ipakita sa iyo na maaaring siyang nawawalang susi para tuluyang masira ang siklong ito. Dahil may mga taong pagod ng maghintay, sawang-sawa ng sumubok at walang nakikitang resulta, at lubos kong naiintindihan. Taglay ito sa isip, kaya ako naghanda ng isang makapangyarihang material na tinatawag na baguhin ang iyong pag-iisip at paramihin ang iyong pananalapi ng mabilis. Hindi na lamang ito theoretical na nilalaman. Isa itong praktikal at espiritual na gabay na magpapakita sa iyo kung paano baguhin ang iyong isipan, malampasan ang mga hadlang sa pananalapi at pag-iisip at iayon ang iyong mga aksyon sa mga prinsipyo ng kasaganaan na iniwan ng Diyos sa kanyang salita. Sa material na ito, matututunan mong tukuyin kung ano ang pumipigil sa iyo. Baguhin ang mga huwaran ng pag-iisip na pumipigil sa iyo na umunlad at maglapat ng simple ngunit makapangyarihang mga estratehiya na nagbubunga ng mga tunay na resulta. Hindi ito isang mahiwagang pangako. Ito ay praktikal na karunungan na sinamahan ng pananampalataya. At tingnan mo, bawat araw na ipinagpapaliban mo ang isang desisyon ay isa na namang araw na nakakulong sa parehong siklo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong hindi gumagalaw at ng mga taong sa wakas ay uunlad ay simple, ang desisyong kumilos sa tamang oras. At ang oras na iyon ay ngayon. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil habang pinag-iisipan mo ito,
May ibang taong nagsasagawa na nito at nakakakita ng mga resulta. Huwag mo nang ipagpaliban. Balik tayo sa ating pinag-usapan. Ang pagpapanibago ng iyong isipan ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. At ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano ito nauugnay sa susunod na hakbang sa iyong pagpapanumbalik. May katotohanan na hindi napapansin ng maraming tao. Ang Diyos ang nagpapanumbalik, ngunit iba ang kanyang pamamaraan ng pagpapanumbalik. Hindi kaniya ibabalik sa dati mong kinaroroonan. Dinadala kanya sa mas mabuting lugar. Isipin muli si Job, nang ibalik ng Diyos ang kanyang buhay, hindi lang basta nagkaroon ng dating bahay, dating mga anak at dating buhay si Job. Nagkaroon siya ng bagong buhay, mas maganda, doble sa lahat. Ngunit higit pa riyan, hindi na si Job ang dating lalaki. Siya ay nagmature na. Natuto na siya tungkol sa Diyos sa paraang hindi niya kailanman mararanasan kung hindi niya pinagdaanan ang sakit, at yan ang nais gawin ng Diyos sa iyo. Hindi lang niya nais ibalik sa iyo ang nawala sa iyo. Gusto niyang bigyan ka ng isang bagay na mas dakila. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong maging handa. At magiging handa ka lamang kapag dumaan ka sa proseso. Kaya't itigil mo na ang paghiling sa Diyos na bumalik sa nakaraan. Itigil mo na ang paghiling na ang mga bagay ay maging katulad ng dati. Dahil ang Diyos ay naghahanda ng isang bagong bagay. At ang bagong bagay na ito ay magiging mas mabuti kaysa sa anumang naranasan mo na. Pero may kondisyon, kailangan mong magtiwala sa tiyempo ng Diyos. Alam kong mahirap, gusto mong magbago ang mga bagay-bagay ngayon. Gusto mong dumating ang probisyon ngayon, pero may perpektong panahon ng Diyos. At kapag dumating ang panahon, lahat ay magiging maayos sa paraang hindi mo inaasahan. Sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes, Kabanata 3, versikulo 1, may panahon para sa bawat bagay at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Nangangahulugan ito na may panahon ng pagtangis, ngunit mayroon ding panahon ng pag-aani, at ang iyong panahon ng pag-aani ay darating. Ngunit habang naghihintay ka, ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Tinuturuan kanya ng pasensya, karunungan, pagpapakumbaba at pananampalataya. Inihahanda kanya upang matanggap ang pagpapala pagdating nito. Dahil kung mas maaga itong dumating, marahil ay hindi ka pa handa na harapin ito. Marahil ay mawawala muli sa iyo ang lahat. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan, mas malakas ka na, mas matalino ka na, handa ka na. At kapag dumating ang pagpapanumbalik at darating nga ito, lilingon ka at maunawaan kung bakit mo kinailangang pagdaanan ang lahat ng iyon. Makikita mo na walang nasayang, na ang bawat luha, bawat gabi ng sakit, bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ay humuhubog sa iyo para sa isang bagay na mas dakila. Kapatid, kung sa tingin mo ay papalapit na ang iyong anihan, ipahayag ito dito sa mga komento. Natatanggap ko ang pagpapanumbalik na inihanda ng Diyos para sa akin. Iwanan ang salitang ito bilang isang gawa ng pananampalataya. At ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano mo mapapabilis ang proseso ng pagpapanumbalik na ito gamit ang isang simpleng saloobin na hindi pinapansin ng karamihan. Mag-ingat. May isang saloobin na maaaring lubos na magpabago sa bilis ng iyong paggaling, at ito ay pasasalamat sa gitna ng sakit. Alam kong kakaiba ang dating nito. Paano ka magpapasalamat kung ang lahat ay mahirap? Paano ka magpapasalamat kung halos wala ka ng makain? Paano ka magpapasalamat kung tila malayo ang Diyos sa iyo? Ngunit pakinggan ang sinasabi ng Biblia sa Pund, Tesalonica, Kabanata 5, versikulo 18. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Hindi nito sinasabing magpasalamat lamang kapag maayos ang lahat. Sinasabi nito na sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Dahil ang pasasalamat ay hindi tungkol sa kung anong mayroon ka. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang Diyos ang may kontrol kahit na hindi mo naiintindihan ang ginagawa niya.
Kapag nagpapasalamat ka sa gitna ng sakit, sinasabi mo, Diyos ko, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na kahit sa mahirap na sandaling ito, mayroon kang layunin. Alam kong hindi mo ako nakalimutan. At alam mo kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo iyon? Pinuputol mo ang siklo ng kapaitan. Tumigil ka sa pamumuhay na parang biktima at nagsisimulang mamuhay na parang isang taong naghihintay ng tagumpay. At ang pagbabagong iyon sa saloobin ay nagbabago ng lahat. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto. Hindi ito mistisismo. Ito ay isang espiritual na prinsipyo. Kapag nagpapasalamat ka, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang posisyon ng pananampalataya at ang Diyos ay tumutugon sa pananampalataya. Kaya magsisimula tayo ngayon. Magpasalamat sa kaunting mayroon ka. Magpasalamat sa iyong kalusugan, sa buhay sa iyong mga anak, sa bubong na iyong tinatakpan. Magpasalamat kahit sa mga kahirapan dahil may itinuturo ang mga ito sa iyo. At kapag ginawa mo ito araw-araw, may magbabago sa loob mo. Magsisimula kang makakita ng mga pagpapala kung saan puro problema lang ang nakikita mo. Magsisimula kang makakita ng mga oportunidad kung saan puro kakulangan lang ang nakikita mo. At doon, nagsisimula ang turning point. Bukod sa pasasalamat, may isa pang pangunahing hakbang, pagkabukas palad. At alam kong iisipin mo, paano ako magiging mapagbigay kung halos wala na akong sapat para sa sarili ko? Ngunit itinuturo ng Biblia na ang pagkabukas palad ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang iyong ibinibigay. Ito ay tungkol sa saloobin ng iyong puso. Nakita ni Jesus ang balo na nag-alok ng 2 maliit na barya at sinabi niya na ang balo ay nagbigay ng higit pa kaysa sa lahat ng mayayaman na pinagsama-sama. Bakit? Dahil nagbigay siya mula sa kakaunting mayroon siya. Nagbigay siya ng may pananampalataya. At kapag nagbigay ka kahit maliit na halaga lang, sinasabi mo sa Diyos, nagtitiwala ako na ikaw ang magbibigay. At pinararangalan ng Diyos ang pananampalatayang iyan. Hindi ko sinasabing mangutang ka para magbigay ng ikapu. Sinasabi ko sa iyo na mamuhay ng bukas ang puso. Tulungan ang mga matutulungan mo. Ibahagi ang mayroon ka. Dahil ang mga taong sarado ang kamay ay hindi kailanman uunlad. Ang kasaganaan ay dumadaloy sa mga marunong magbigay, hindi sa mga marunong lamang mag-ipon. Masyadong makapangyarihan ang mensaheng ito na narinig mo lang para itago sa iyong sarili. Kailangang malaman ng iba na hindi sinasayang ng Diyos ang sakit. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong dumaranas ng mahirap na panahon. Maari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang tulungan ng iba. Ngayon gusto kong pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi ng buong prosesong ito, ang iyong desisyon. Lahat ng sinabi ko sa iyo sa ngayon, tungkol sa pagbabago ng sakit tungo sa layunin, tungkol sa pagpapanibago ng iyong isipan, tungkol sa pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos, ay gagana lamang kung magpapasya kang kumilos. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. May mga taong nanonood ng mga video, nagbabasa ng Biblia, nagsisimba, ngunit nananatili sa dati nilang kinalalagyan. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi sila tunay na nagpapasiyang magbago. Patuloy silang naghihintay sa Diyos na gawin ang lahat ng mag-isa. Ngunit inaasahan ng Diyos na gagawin mo ang iyong bahagi. Sinasabi ng Biblia sa Santiago Kabanata 2, versikulo 17, patay ang pananampalatayang walang gawa. Nangangahulugan ito na maaari mong taglayin ang lahat ng pananampalataya sa mundo. Ngunit kung hindi ka kikilos, walang mangyayari. Kaya ano ang gagawin mo mula ngayon? Magpapatuloy ka ba sa parehong pag-iisip, parehong mga gawi, parehong mga saloobin? O magpapasya ka na ngayon na ang araw para sa pagbabago? Dahil ginagaranti ako sa iyo ang isang bagay. Kung tunay kang magdedesisyon, sorpresahin ka ng Diyos. Magbubukas siya ng mga pinto na hindi mo alam na umiiral. Bibigyan ka niya ng karunungan, lakas, at mga pagkakataon. Ngunit una, kailangan mong magdesisyon at tingnan mo, hindi naman kailangang maging isang malaking desisyon.
Maari itong maliit, maari itong magsimulang mag-ipon ng kaunti, maari itong maghanap ng bagong pagkakataon, maari itong magpatawad sa isang tao, maari nitong baguhin ang paraan ng iyong pakikipag-usap tungkol sa iyong buhay. Ang mahalaga ay ang iyong pag-usad, dahil ang Diyos ay hindi gumagawa kasama ng mga taong nakatayo lamang. Siya ay gumagawa kasama ng mga gumagalaw, kahit na ito ay mabagal, kahit na ito ay may kasamang takot. Ang mahalaga ay ang gumawa ng unang hakbang. At isang mahalagang paalala, ang estratehikong material na nabanggit ko kanina, ang baguhin ang iyong pag-iisip at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Mabibili pa rin ito. Kung hindi mo pa ito nada-download, huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download na ito ngayon. Ang gabay na ito ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan mo upang maisagawa ang lahat ng ito at sa wakas ay makita ang mga tunay na resulta. Huwag mo nang ipagpaliban pa. At tingnan mo, may isa pa akong huling bagay na sasabihin sa iyo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang dumaranas ng parehong bagay na katulad mo at mayroong Diyos na nasa iyong panig, sumusuporta sa iyo, naghahanda ng daan para sa iyong tagumpay. Kaya itaas mo ang iyong ulo, maniwala ka at kumilos ka dahil dumating na ang iyong oras. Ngayon, may sasabihin ako sa inyo na hindi pa napapansin ng maraming tao. Gumagawa na ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo pa ito nakikita. Alam mo ba yung mga sandaling parang walang nangyayari? Nagdarasal ka, naghihintay ka, nagtitiwala ka, pero wala kang nakikitang pagbabago? Sa mga sandaling iyon, sumusuko ang karamihan sa mga tao. Iniisip nila na walang ginagawa ang Diyos. Pero ibang-iba ang katotohanan. Isinasalaysay ng Biblia ang kwento ni Lazaro sa Juan, Kabanata 11. Nang magkasakit si Lazaro, ipinatawag ng kaniyang mga kapatid na babae si Jesus. Ngunit hindi agad dumating si Jesus. Naghintay siya. At habang naghihintay siya, namatay si Lazaro. Desperado ang magkapatid, akala nila ay nakalimutan na sila ni Jesus. Ngunit alam na alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. Naghahanda siya ng isang mas dakilang himala kaysa sa kanilang inaasahan. Dahil nang dumating si Jesus, hindi niya pinagaling si Lazaro. Binuhay niya si Lazaro. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay? Minsan, hindi nahuhuli ang Diyos. May inihahanda siyang mas malaki. Isang bagay na magugulat, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng nagduda sa iyo, sa lahat ng nang-iwan sa iyo, sa lahat ng nagsabing hindi ka magtatagumpay. At alam mo ba kung paano mo nalalamang gumagawa ang Diyos kahit na hindi mo ito nakikita? Sa pamamagitan ng mga palatandaan. At ipapakita ko sa iyo ang 3 malinaw na palatandaan na ang iyong bagong simula ay mas malapit na kaysa sa iyong inaakala. Unang senyales, bumalik na ang kapayapaan ng iyong kalooban. Kahit hindi pa nagbabago ang mga pangyayari, ibang uri ng kapayapaan ang nararamdaman mo. Hindi ka na desperado. Wala ka nang laging kirot sa dibdib. Hindi ito pagsuko. Ito ay kapayapaan ng Diyos na naghahanda sa iyo upang matanggap ang pagpapala. Pangalawang palatandaan, nagsisimula ka ng makakita ng mga posibilidad. Dati puro problema lang ang nakikita mo. Ngayon, nagsisimula ka ng makakita ng mga landas pasulong. Nagsisimula ka ng magkaroon ng mga ideya. Nagsisimula ka ng makaramdam ng pagnanais na sumubok muli. Hindi ito swerte. Ito ay ang Diyos na nagpapanibago ng iyong isipan at nagbubukas ng iyong mga mata sa mga oportunidad na laging nariyan, ngunit hindi mo nakikita ang mga ito. Pangatlong palatandaan, nakakaakit ka ng iba't ibang koneksyon. Bigla na lang lilitaw ang mga tamang tao sa buhay mo. Mga pag-uusap na nagbubukas ng mga pinto. Mga kakilala na nagtuturo sa iyo tungo sa mga oportunidad. Hindi ito nagkataon lamang. Ang Diyos ang nag-oorganisa ng lahat ng bagay sa likod ng mga eksena na nag-uugnay sa iyo sa mga tamang tao sa tamang panahon.
Kung nakikita mo ang mga senyales na ito, kapatid, bigyang pansin. Ginagalaw ng Diyos ang mga piraso sa board para sa iyo. Ang iyong punto ng pagbabago ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Huwag kang sumuko ngayon. Huwag kang panghinaan ng loob. Manatiling matatag dahil darating ang iyong panahon. At tingnan mo, kahit hindi mo pa nakikita ang alinman sa mga palatandaang ito, hindi ibig sabihin na hindi gumagawa ang Diyos. Nangangahulugan ito na gumagawa siya sa mga lugar na hindi mo pa nakikita, sa likod ng mga eksena, sa di nakikita. Inihahanda ng perpekto ang lahat at pagdating ng panahon, ang lahat ay magiging maayos sa paraang hindi ka makapagsalita. Sinasabi ng Biblia sa Isaias, Kabanata 55, versikulo 8 at 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay gumagawa sa isang antas na hindi mo mauunawaan ngayon. Ngunit balang araw, babalikan mo ang nakaraan at mauunawaan ang lahat. Kaya magtiwala ka. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo maintindihan, magtiwala ka na ang Diyos ang may kontrol at hindi siya kailanman nabibigo. At ngayon ipapakita ko sa iyo ang huling hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat, ang siyang magtatatag ng iyong pagbabalik at titiyak na hindi ka nababalik sa lugar na iyon ang sakit. Bigyang pansin ito, kapatid, sa lahat ng sinabi ko sa iyo sa bidyong ito. Ang bahaging ito ang maaaring pinakamahalaga. Huwag mong sayangin ang panibago mong simula dahil maraming tao ang itinaas ng Diyos, ngunit bumabalik sa dating lugar. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila natutunan ng aral, hindi nila binago ang kanilang mga gawi, hindi nila binantayan ang kanilang mga puso. Nagkwento si Jesus ng isang talinghaga sa Lucas, Kabanata 11, versikulo 24-26, tungkol sa isang lalaking pinalaya mula sa isang karumaldumal na espiritu. Umalis ang espiritu, ngunit hindi napunan ng lalaki ang kakulangan. At nang bumalik ang espiritu, nagdala ito ng 7 pang espiritu na mas masasama pa kaysa sa kanya. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay lalong masahol kaysa sa una. Hindi ito tungkol sa mga demonyo. Ito ay tungkol sa mga prinsipyo. Kung ikaw ay nakabalik ngunit hindi mo binabago ang iyong paraan ng pag-iisip, pagkilos at pamumuhay, babalik ka sa parehong hukay. At sa susunod, maaring mas malala pa ito. Kaya makinig kang mabuti. Kapag itinaas ka ng Diyos at itinaas ka niya, kailangan mong protektahan ang ibinigay niya sa iyo. At ituturo ko sa iyo ang 3 praktikal na paraan para gawin iyon. Unang anyo, huwag mo nang balikan ang mga dating gawi na sumira sa iyo. Kung dati ay ginagastos mo ang lahat ng iyong kinita, matuto kang mag-ipon. Kung nagtiwala ka sa maling tao, matuto kang pumili ng mas mabuti. Kung palagi kang nagrereklamo, matuto kang magpasalamat. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon, ngunit kailangan mong maging isang bagong tao upang samantalahin ito. Pangalawang anyo, panatilihing matatag ang iyong espiritual na buhay. May mga taong nananalangin kapag nasa kagipitan sila, ngunit nakakalimutan nilang manalangin kapag maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. At pagkatapos ay nawawala na naman sa kanila ang lahat. Huwag mong gawin iyon. Kapag dumating ang pagpapala, patuloy na hanapin ang Diyos. Patuloy na basahin ang salita. Patuloy na magpasalamat dahil ang iyong lakas ay hindi nagmumula sa iyo. Ito ay nagmumula sa Diyos. At kung tatalikuran mo siya, mawawala sa iyo ang lahat. Ikatlong anyo, tulungan mo ang mga taong nasa kalagayan mo pa rin dati. Kapag ikaw ay itinaas, huwag mong kalimutan ang mga nasa ilalim pa rin ng pag-asa. Gamitin ang iyong kwento upang magbigay inspirasyon sa iba. Gamitin ang iyong pagpapala upang pagpalain ang iba. Dahil itinaas ka ng Diyos,
hindi lamang upang mamuhay ka ng maayos, kundi upang maging instrumento ka ng pagbabago sa buhay ng iba. At may isang napakahalagang bagay akong kailangang sabihin sa iyo, huwag kang matakot mangarap muli. Alam kong nasaktan ka, alam kong marami kang nawala, alam kong natatakot kang mabigo muli. Pero makinig ka, kung hindi ka mangangarap, hindi ka kailanman mabubuhay ng lubusan. Nais ng Diyos na maibalik hindi lamang ang iyong pananalapi, kundi pati na rin ang iyong mga pangarap. Nais niya na maniwala kang muli, magnais kang muli, magplano kang muli, dahil ang buhay na walang pangarap ay isang buhay na kalahati lamang ang nabubuhay. Kaya, magsisimula tayo ngayon. Kumuha ng isang piraso ng papel at isulat. Ano ang gusto mong maging buhay mo sa loob ng 1 taon? Sa loob ng 5 taon? Saan mo gustong mapunta? Ano ang gusto mong makamit? Huwag matakot na mangarap ng malaki. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pangarap na maaari mong makamit. At alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nangangarap ka ng may pananampalataya? Nagsisimulang gumawa ang Diyos upang matupad ang pangarap na iyon, hindi sa paraang inaakala mo, marahil sa mas mainam na paraan. Ngunit gumagawa siya dahil pinararangalan ng Diyos ang mga may lakas ng loob na maniwala kahit na masaktan. Hindi nagtatapos sa sakit ang kwento mo, kapatid. Simula pa lang ito. Darating pa ang pinakamaganda. At kapag lumingon ka, sa loob ng ilang taon, magpapasalamat ka sa lahat ng iyong pinagdaanan dahil mauunawaan mo na ang bawat sugat ay naghanda sa iyo para sa isang bagay na mas dakila at hindi ka pinabayaan ng Diyos. Palagi siyang nariyan, sumusuporta sa iyo, humuhubog sa iyo, at naghahanda sa iyo para sa bagong panahong ito na darating. Kapatid, narating na natin ang dulo ng bidyong ito. Ngunit sana ito ay simula pa lamang ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Narinig mo ngayon na hindi sinasayang ng Diyos ang sakit, na ang bawat sugat na dala mo ay may layunin, na hindi ka winasak para masira, kundi para lumakas. At naniniwala ako na ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso sa tamang panahon. Marahil ay napanood mo ang videong ito na pagod, pinanghihinaan ng loob, at walang pag-asa. Ngunit dalangin ko na sana'y umalis ka rito ng iba. Taglay ang katiyakan na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Taglay ang katiyakan na ang pinakamabuti ay darating pa. Taglay ang katiyakan na ang iyong bagong simula ay nagsimula na. At tingnan mo, alam kong hindi ito magiging madali. Magkakaroon pa rin ng mahihirap na araw. Magkakaroon pa rin ng mga sandali ng pagdududa. Ngunit ngayon alam mo na ang katotohanan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at Siya ay tapat na tapusin ang gawaing sinimulan niya sa iyong buhay. Kaya manatiling matatag, patuloy na magtiwala, patuloy na kumilos, dahil ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa sakit, nagtatapos ito sa tagumpay. Isulat ito sa mga komento sa ibaba. Ipinapahayag ko na dumating na ang aking bagong simula. Iwanan mo ang salitang ito rito. Ito ay magiging paalala para sa iyo at patotoo para sa iba na kailangan ding maniwala. Kung nakapagpalakas sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ng like sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa channel ngayon at i-activate ang notification bell. Dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga salitang magpapatibay sa iyo, magtuturo sa iyo, at mas magpapaangat sa iyo. Nasa kalagitnaan ka ng isang espiritual at pinansyal na paglalakbay sa pagbabago. Huwag mong ihinto ang prosesong ito ngayon. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay ang natural na pagpapatuloy ng pagkatuto na ito. I-click ito ngayon at ipagpatuloy ang paglulubog na ito sa kaalaman sa Biblia para sa kasaganaan. Manatiling nakatutok, nangyayari na ang iyong pagbabago. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Hanggang sa susunod na video.